magandang umaga po at mapagpalang araw ng muling pagkabuhay, the Resurrection Day. Happy Resurrection Day po sa bawat isa sa atin. At salamat po sa Panginoon Diyos sa panibagong araw na binigay niyo po sa atin. Katulad po ng nasusulat sa Biblia, sabi po ng Panginoon Diyos, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." We always welcome and always rejoice in what God has done and doing in our lives. Kaya patuloy po tayo magpuri at magluwalhati sa Kanyang wala hanggang biyaya at kagandahang loob sa atin. Tayo po ay manalangin. O Diyos namin panadakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa panibagong araw na ito. At kami po, Panginoon Diyos, ay patuloy na makikinig at Ikaw ay patuloy din namin sasambahin sa pamamagitan ng ang kinig namin sa iyong mga salita. Patuloy ka pong kumilos, malaya ka sa aming pong kalagitnaan. Amin po pinangawakan na kayo po ang siya magtuturo, magpapaliwanag at magpapala sa bawat isa. Hayaan mo ikaw'y patuloy namin sambahin, papurihan at luwalhatiin. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Muli po ay isa pong magandang araw po at araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo na sineselebrate ng lahat ng kakristyanuhan sa buong mundo. At base po din sa ating tema, marami po ang palaging celebration at ang tema ng ating palaging pinag-uusapan pagdating ng araw ng ganito, yung tinatawag ng sanlibutan na Easter Sunday. Although very controversial ang Easter Sunday kasi wala namang Easter sa Biblia. But it is Resurrection Day, kaya yun ang term na ginagamit. Anyway, kahit na ganun po, magpapatuloy pa tayo doon sa ibinigay ng Panginoon Diyos na mensahe ng ating tema sa buong taon na ito, which is yung expect the hands of God, the open hands of God in every changing season. So, pakita natin doon, hindi lang ang Panginoon Diyos ang nagbibigay sa atin, kung hindi ang ating Panginoon Kristo ay kasama natin sa lahat ng oras at panahon na yan. Kaya, uunawain natin mabuti at bibigyan po natin ng titulo, pag-aralan po natin ang ating Panginoon Jesus. Jesus in every changing season. At kukunin natin yan sa madalas na nababanggit sa Ecclesiastes chapter 3 mula verse 1 hanggang verse 11. Although, meron tayong dagdagan mula sa 12 hanggang 14. But we will focus on verse 1 hanggang verse 11. Ang Biblia Tagalog, ito po ang ating mababasa, Ecclesiastes chapter 3 verses 1 hanggang 11. Verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Verse 2, panahon upang isilang at panahon upang mamatay, panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Verse 3, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Verse 4, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Verse 5, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon na magpigil sa pagyakap, panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon. Verse 7, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon upang magmahal at panahon upang masuklam, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang natatamo ng manggagawa sa kanyang pinagpapaguran? Aking nakita ang gawain na binigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Ginawa niya ang bawat bagay, verse 11, na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao, gayon may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ito sa verse 11, nakita natin, mabasa natin, ang isa sa mga common na song ng kinaawit, yung He makes all things beautiful in its time. Diyan, galing sa verse 11. Ang salitang panahon o kapanahunan sa ating mga binasa ay umabot ng 31 na beses na inulit yung salitang kapanahunan at
yung panahon na yan. 31 beses na binanggit. 11 verses, pero 31 beses. Okay? Sa Hebrew, ang salitang panahon o kapanahunan o appointed time or season or times ay appointed time. Ibig sabihin, appointed, mayroong itinalaga, naglagay ng takdang panahon. At isa lamang ang pwede maglagay ng takdang panahon, walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang buhay natin ay hindi ito boring kung tutuusin. Hindi dapat maging boring ang buhay ng isang tao sapagkat ang Diyos ay naglalagay ng mga variety, pagkakaiba, upang ang buhay ng tao ay maging kapaki-pakinabang at maging kalugod-lugod sa mata ng Panginoon Diyos. It is but us sa atin kung paano natin gugulin ang buhay na yan. Mula nung pagkabata, tayo ay tinitrain ng Panginoon Diyos. Diba? Tayo ay inuhubog ng Panginoon, tayo ay, ano man tawag nito, binibigyan ng pagkakataon na lumago at mag-mature. Pero marami mga tao, bata pa na magaling gumawa ng paraan. Lalo nyo yung mga estratehiya ninyo ng mga bata pa para lang masunod, magawa ang gusto natin. Maraming mga tao ang gumagawa ng paraan. Okay. Meron isang bata, na kwento ko meron isang bata na, ano pa lamang po siguro, hindi ko alam kung mga 3 years old to, plus minus 3 years old. Galing gumawa ng estratehiya. Diba kapag nagtatantram ang tao, naalala ninyo, pag nagtatantram kayo, ano tawag sa Tagalog nun? Yung iiyak-iyak, nagtatampo, nagagawa ng ano para na makuha ang attention at makuha niya yung ganyang gusto. Nagmamaktol, ano? Gano'n. Tinotopa. So, may mga ganun para naman gumagawa ng iba't iba. Pero minsan, pag bata pa, talagang minsan nakakatawa na nakakainis, no? At titignan natin. Best actor. Galing mo terapi, talagang biyak, ano? Maraming mga tao ang nag-uugaling bata sa harap ng Panginoon Diyos. At hindi natin kasalanan yung gano'n o hindi natin pagkukulang. Pagkus kung paano tayo hinuhubog ng mga mas mature kesa sa atin. Kaya naalala nyo na kapag tayo ay nasa Panginoon Diyos, meron tayong hinihiling, kung ano mga tinuturo sa atin na gawin upang ikaw ay pagpalain. Well, in fact, in the Bible, masagana na ang pagpapala ng Panginoon Diyos. All you have to do is know the Word of God and know your status at yung position mo sa Panginoon Diyos. Maraming mga tinuturo sa atin na para ikaw ay pagpalain, gawin mo mga bagay nito, gawin mo ito, gawin mo ito. Maraming pinagagawa sa atin para tayo bless ng Lord. Para makamtan natin ang mga pagpapalang material, financial, at kung ano pa mga blessing na yan, gusto natin makamit. Pero yun ay wala sa Biblia. Hindi yun ang itinuro ng Panginoon Diyos. Kaya ang ginagawa natin, gagawin natin yung mga itinuturo nila at nasa sa isip natin na pag ginawa ko ito, i-bless ako ng Lord. Yun ang isang malaking pagkakamali sapagkat ang blessing ng Panginoon Diyos ay hindi nakadepende sa iyong ginagawa.
ang pagpapala at blessing ng Panginoon Diyos ay nakadepende sa Kanya asa natapos na gawa ng Panginoon na Kanyang butong na anak, Panginoon sa Kristo. So, kung ikaw ay na kay Kristo, yung blessing, yung pagiging anak mo, di ba, ikaw ay naging anak ng ating Panginoon, nakabilang sa pamilya, pinagkabigyan ng karapatan maging anak ng Diyos nung tinanggap mo at manali ka sa Panginoon sa Kristo. Kaya kasama ka sa pamilya ng Panginoon Diyos. At ang sino man nakabilang sa pamilya ng Panginoon Diyos, first sa natural kita mo, sa natural, ang lahat ng nasa anak, ang mga anak niya sa pamilya mo, ay hindi mo pwede hindi pagpalain. Hindi mo pwede hindi pakainin ang anak mo kahit na gano'n nangyari. Hindi pwede hindi mo bisa, hindi mo pwede hindi pagpag-aralin, hanggang sa ano ba na maaabot ng mayong makakaya bilang magulang, gagawin mo para sa anak mo. Sa Panginoon pa kaya. Kaya yun yung mahalaga sa atin. We have to learn first, number one, that not one detail or second of your life is without purpose. Walang isang detalye o segundo ng iyong buhay na walang layunin ang Diyos sa iyo. Everything has a purpose. Lahat may layunin, lahat mayroong goal, lahat mayroong purpose sa buhay natin. Ano man ang pangyayari. So, huwag natin i-despise, huwag natin babaliwalain, huwag natin basta pababayaan ng isang tabi ang mga maliliit at kahit na negatibong nangyari sa buhay mo. Kasi part yun ng overall plan ng Diyos para sa iyo. Nagtatanong ka, Lord, bakit ko naranasan ang ganito? Bakit nagkaroon ako ng ganito? Hindi ko ito gusto. Hindi ito maganda para sa akin. Pero dahil na-expose ka sa ganoong klase ng bagay, ibig sabihin, God has a purpose. Bakit sa common natin ngayon, bakit may mga bashers ka? Wala ka namang ginagawa sa kanila, iba nga na hindi mo kilala. At hindi ka rin kilala. Bakit ka sasabihan ng mga bagay na hindi maganda? Diba? Hindi ka naman nila kilala eh. So, may mga bagay na gano'n. Bakit dumadaan ka sa mga gano'ng klase mga pangyayari? Lord, patas naman akong gumawa eh. Pero bakit naman ginawa nila ako ng gano'n hindi na maganda? Katulad ng patutunan na maayos yung maayos yung pagkikipag-negotiate ninyo, di ba? Tapos bandang huli bigla kang sinantabi na wala kayo. Bakit? Well, isa lang unang magandang sagot na nakita kagad natin bilang isip tao. Ang unang sagot doon, marami talagang gahaman sa pera. At gagawa ng paraan para sa kanila lang ang pakinabang. Pero pagkatandaan ninyo, ito, kahit nang hindi pa ako tumanggap sa Panginoon Diyos, itinuro na niya sa akin ito. Hindi mo ikahihirap ang mga perang nawala sa iyo. At lalong hindi nila ikayayaman ang inagaw nila sa iyo. Yun ang totoo. Hindi mo ikahihirap yan. Hindi yan kabawasan. At lalong hindi nila ikayayaman. Dahil alam naman natin, nasa sulat naman niya sa aklat ng mga kawikaan, na ang mga perang inilalagay, nakamit mula sa kalokohan, sa hindi maganda mga bagay, para ka lang naglagay ng pera sa bulsang butas. Hindi mo pakikinabangan niya. Yun ang tatandaan natin. So that no one detail or second of your life is without purpose. May layunin ng Diyos. At isa pang magandang layunin ng Panginoon Diyos is to train you, huhubugin ka, sapagkat tayo, katulad ng nasusulat, tayo ay parang palayok, parang clay na hinubog para maging palayok. At ang tagahubog natin ay walang iba kundi ang Diyos. Base sa pagkakatawag at nais niya para sa atin.
God is molding you, molding us. So, yun ang unang gandang purpose. Number 2, seasons have their beginnings and endings. Yun nabasa natin, nakita natin, di ba may panahon sa pagbibigay, may panahon sa pagtatanim, at may panahon sa pag-aani, etc. etc. So, may mga season talaga. Seasons have their beginnings and endings. Lahat ng mga panahon, lahat ng mga oras, lahat ng mga kapanahunan na yan ay merong simula at merong katapusan. Pero iisa ang tangi at walang hanggan at walang katapusan. Ayun ay walang iba kundi ang Diyos na tumawag sa atin. There is only one who is everlasting, that is God. At yung Diyos na yun, na nagkatawang tao, na sineselebrate natin ngayon na nabuhay na muli, ay nasa sa iyo at nasa sa akin. Amen. Tama? Anong tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo? Nasa sa iyo. So, merong garantiya din, sinabi ng Biblia, ang Banal Espiritu ay garantiya niya na nasa sa iyo, na pagdating ng panahon na kanyang muling pagbabalik, isasama kanya kung nasaan siya. At kayo ay magkasama, at magkakasama tayo sa buhay na wala hanggan. That will be an everlasting life. Amen. Kaya yun. Yung mga panahon dito, habang tayo nasa ibabaw ng mundo, lahat ng iyan, may katapusan. Pag-iiyak, kalungkutan, kahit kasaganaan at pagtatawa, may katapusan. Pero ang sa Diyos, wala. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo, season lang yan. Ba narinig natin yan, kaya Bishop, season lang yan. Sabihin mo niya sa katabi mo nga, season lang yan. Alam mo yan. So, matatapos din niya. Matatapos din yan. Ang malungkot na kasi, no? Ang mahirap kasi kapag mayroong mga negatibong pangyayari sa buhay natin, kahit wala pang 1 minuto, o sabihin natin nasa 1 minuto pa lang, 1 minute pa lang, akala natin ang tagal-tagal na. No? Wala pa nga 1 araw, wala pang 1 oras, parang tagal na. Tapos yung mga magaganda, nagtatapos ka agad, sana hindi matapos yung magandang araw na ito. Kasi nga, yun yung kamalayan ng isang tao eh. It is but our nature na enjoy natin ng blessing kasi yun talaga ang disenyo ng Diyos sa atin. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos na tao na maging mahirap, na maging malungkot, na namimighati. Hindi yun ang disenyo ng Diyos. It is not God's plan or design sa tao na tayo ay nalulungkot at nahihirapan at namimighati. Hindi yun ano niya. Kaya tayo, pag dumarating sa punto ganon, nature natin, Lord, hanggang kailan? Samantala wala pang 1 minuto, yan ang problema mo. Kaya ilagay mong ilagay sa isip, season lang yan. Madali lang yan. Lalo nung nahulog nga ako, kala ko, kumatayo ko na eh. Hindi po kasi, hindi ako makahinga. Naghahabol ako eh. Tapos may marinig ka pa sinisaga. Hindi ka na makahinga. Galitan ka pa. Nature talaga ng tao yan. Nature na, eh, mga bata, di ba pag natatapak, yan kasi! Ang likot-likot ko. It is but our nature, but merong katapusan. Okay? May beginning, merong ending. Lahat yan. Kaya maganda kay hindi. Number 3, you have to respect your brethren's seasons and receive your own trusting.
Ano sabihin trusting? Yung ipinagkatiwala sa iyo, God-given gifts. Iyan nakalagay. God-given gifts. Mayroong mga bagay na para lang talaga sa atin. Kaya, ikaw, sa iyong spirit mismo, sa loob mo, may mga binibigay ang Diyos, yun ay para sa iyo. Kalimitan, lalo ikaw ay nasa Panginoon Diyos, kalimitan, hindi mo pa nakikita. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos kasi alam nyo, maraming mga misteryosong paraan ng Panginoon Diyos para ipahatid sa atin yung kanyang mensahe. At tandaan natin, ang Diyos, nagpapauna palagi. Sinasabi niya, nakalagay sa Bible, He tells the end from the beginning. Sinasabi niya kaagad ang katapusan doon pa lang sa simula. At base nga sa Biblia, sa pag-aaral natin, panahon natin, alam na natin yung mangyayari. Yung mga pestilence, anong tawag yan? Salo. Yung mga salot, yung bagyo, yung gera, nakalagay na sa Bible yun eh. Yung Antikristo, nakalagay na sa Bible yun. Yung mga sakit, nakalagay na sa Bible. Ano ba ang bago? Hindi lang sinabi kung kailan mangyayari. Kaya hindi tayo, ang mga na kay Kristo, hindi dapat nagugulat sa mga bagay na yan. At hindi dapat tayo mag-imamamahang, ganun pala. Hindi, dahil nakalagay na sa Biblia, all you have to do is seek, read, and meditate your Bible. So, irespeto mo. Kung mayroong kapatidan na hindi maganda ang aura niya ngayon, tingnan mo yung nasa tabi mo, baka isa yan. Kung sa tingin niya, minsan nakikita mo nakangiti pero ramdam mo yung lungkot sa loob niya. Irespeto mo siya. Irespeto mo siya. Kasi hindi mo alam kung ano talaga ang punot dulo ng kanyang pinagdadaanan. Huwag kang basta-basta magsasabi na kung anong dapat kang gawin. Ayan na ang blessing. Respect your brethren's season. Kaya dito tayo mapapalakasan sa isa't isa, di ba? Hindi natin, ito very practical. Kalimitan, hindi mo gusto na ikaw ay pinagsasabihan. Kasi alam mo naman ang gagawin mo eh. Nalilito ka lang. At mas nangingibabaw ang emosyon kaysa dun sa alam mong gagawin. So ang kailangan mo lang ay yung merong umuunawa sa iyo at sumusuporta lang sa iyo. Na hindi ka pangungunahan sa iyong gustong gawin. Kahit na alam mo ang payo na dapat mong sabihin sa isang tao na namang problema, hindi mo kailangan sabihin ang mga bagay na yan sapagkat karamihan sa mga tao, alam na niya kanyang gagawin. Nalilito lang siya. Ganon sa counseling yun. Kailangan lang niya yung taong makakasama niya at ano tawag? Meron siya maboboys at makakaunawa. Nakikinig. Yung mga, yun, alam niyo, di ba? Kayo marami kayo nasasuggest eh. Alam niyo yung ganun. Hindi niyo kailangan na sesermanan pa kayo. Hindi niyo kailangan pagsasabihan kayo. Kasi, Amen. ang kailangan niya lang yung makakaunawa. Di ba sabi ng Biblia, makigalak kayo sa mga taong nagkagalak, makilungkot kayo sa mga taong nakikilungkot. Hindi sinabi makigalak kayo at pagsamantalahan ninyo ang mga sumasaya at pag nalulungkot, sermonan ninyo. Hindi gano'n na sinabi ng Biblia. Amen, Lord. Let us be practical. Kasi ang charity, practical lang eh. Pamumuhay. May mga problema ang mga disipulo ni Kristo, pero wala kayong mababasa na sobrang sinarmonan niya kanyang mga disipulo. Nagsasalita siya.
pero with all wisdom and with all love. So, ganun din ang gawin natin. Ganun din ang gawin natin. You have to respect your brother and sisters. May panahon yan. Malulungkot siya, magagalit yan. May panahon naggalit siya, wala siya sa mood. Mahal yan. Di naman yan forever eh. Di naman bumubuhay niya. At tanggapin mo yung pinagkatiwala sa iyo. Bakit kailangan mong tanggapin yung pinagkatiwala sa iyo? Receive your own trusting. Kasi minsan nakikisa, sobrang attention natin sa pakikialam natin sa buhay na may buhay. Yung sarili mo, hindi mo nakikita. Sabi sa awit 121 verse 8, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Kaya kung ikaw na kay Kristo, yun nasa awit pa yan ha. Ibig sabihin, trabaho, ginagawa, ministry, at gustong-gusto ng Panginoon Diyos na kahit na anuman ang iyong gawin. Sabi niya, paglabas o pagpasok, iingatan ka. Paglabas, pagpasok saan? Sa pintuan lang, hindi sa isang sitwasyon. Kung papasok ka o lalabas ka sa isang sitwasyon, gagawa ang Panginoon Diyos para ikaw ay ingatan. Bakit taon ay paglabas? Kasi minsan tapos ka na sa senaryo. Okay na yung kapigatian. Lalabas ka na, hatakin ka pa babalik. Namang problema, tapos ka na sa problema mo sa pera, palabas ka na, okay na. Mamaya-maya, dito may betaratin naman, oy, hatakin ka na naman, may problema tayo. Iingatan ka ng Lord, you have to use wisdom. Yan. Sabi ng tao, relax ka lang. Relax ka lang. Kasi number 4, we must learn that we can trust God with change. Even when we do not see the end. Matutunan natin na dapat ay pinagtitiwalaan natin ng Diyos sa mga pagbabago sa buhay natin. Even when we don't see the end. Kahit hindi mo nakikita yung ending. Sino ba nakakaalam sa ating lahat? Kahit ako. Sino ba nakakaalam na kayong tatayo sa 7 last word ay mapipili? Di ba nag-random naman tayo? Ang in-exempt ko lang ay yung mga nag-preach na. Ibig sabihin, binibigyan natin ng chance lahat. Paano patas, di ba? Patas. Maunawaan natin, maranasan natin, yung mga nararanasan, nararamdaman. Brother Leo, pag siya'y tumatayo dito sa harap. Naramdaman nyo rin. Naramdaman nyo, Brother Leo. Ngayon, naramdaman nyo, no? Hindi, ganon. We have to trust God. Ibig sabihin kaya, patutunan nyo. Saan tayo kukuha? Di ko naman kayo tinuruan eh. Wala ni isa man sa inyo humingi ng tulong. Maliban nun sa ikinurekod na lang yung nagtanong ka lang anong gagawin. Pero wala akong ibinigay na outline kahit na sino ka sa inyo. Kayo yung gumawa ng paraan. Yung ginawa nyo. Ba't na-pray kayo? Napilitan kayo mag-pray. Lord, tulungan mo ako. Napilitan kayo mag-pray ngayon. Tapos, nakakita ngayon. So, nagbigay ka talaga ng oras. Anak, anong tanong ka ngayon? Ay, naranasan nyo rin. Pero anong outcome? Yung pagpapagod niyo yung gano'n, ipagpapagal na binigay niyo ang oras. Binigay na ng oras ng Panginoon Diyos. Ano nangyari? Di ba kayo una na-bless? Yeah. At tapos kami yung sumunod na na-bless kasi nung habang sinasabi ninyo, habang nagbibigay kayo ng inyong exhortation, kami na-bless din. Pero nauna kayo. Kaya nga ang sino man nagbabahagi ng salita ng Diyos, siya ang unang napagpapala. When you share the word of God, kahit meron one-on-one, kahit na hindi nyo kailangan yung malalalim na theology, hindi nyo kailangan yun. Ang kailangan nyo ay yung gabay ng Espiritu Santo. Ang kailangan ninyo yung testimony ninyo.
At ang kailangan lang ng Diyos sa inyo ay yung availability ninyo. Available ka ba? Pwede ka ba? Yun lang kailangan niya sa inyo. Lalo sa panahon natin ngayon, napakasimple. May cellphone, may internet, may data ka, kaya kahit malayo ka pa. Aakabutin kita. Ang dami-dami pwedeng i-forward lang naman ang forward. Forward ng mga messages. Pero maganda pa rin, di ba? Nakakapupigay kayo ng shit. Sabi sa Awit 37 verse 34. Psalm 37 verse 34. Hintayin mo ang Panginoon at ingatan ang kanyang daan at itataas ka niya upang manahin mo ang lupain. Aba, maganda na nga, may mana. Upang manahin mo ang lupain, ang pagkawasak ng masama ay iyong pagmamasdan. Tignan nyo yung mga gumagawa ng hindi maganda sa inyo, makikita nyo. Hindi kayo matutuwa sa kanyang pagbagsak o sa kanilang pagbagsak. Hindi kayo matutuwa. Hindi kayo may inis. Pero ipapakita sa inyo na mayroong justice sa Panginoon. No, pinag-aaralan ko yung aklat ng Revelation. Darating ang oras talaga. Hindi pwede pa napabayaan ng Panginoon sa kanya, iniipon lang niya eh. Darating ang oras. Lahat ng mga taong gumawa ng kalapastanganan sa mga lingkod ng Panginoon Diyos at sa kanyang mga anak, lahat ng lumapastangan sa inyo, lahat ng gumawa ng hindi maganda sa inyo, darating ang oras kapag hindi sila magbago at magsisi, ang Diyos ang gaganti sa kanila. Amen. 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 Nakalagay sa Biblia. Totoo yan. Nakalagay sa Revelation. Kasi ngayon tribulation period, di ba? Ang gusto ng Panginoon Diyos, tumanggap ka, di kayo mapunta ng kalangitan. Nauna na tayo na rapture, tapos may mga gusto pa sang habulin pa, kahit nasa kalagitnaan ng tribulation, may mga tumanggap. Pero marami doon, yung mga nagbabahagi, pinatay ng Antikristo, ang daming mga ginawa sa kanila. Tumanggap na kay Kristo lang sila. May relasyon lang sila kay Lord, pinatay pa sila. Maaaring iba sa kanila kinulong at dahil hindi sila makabili dahil wala silang tatak. Mamamatay sila sa gutom. Okay, kung hindi kung ano mangyayari sila, kung hindi mabuhay sila, makakatagal sila, maaantay nila yung muli pagbabalik ng Panginoon Diyos. Pero yung mga taong sa tigas ng ulo nila at nagpatatak sila at inisip nila sarili nila sa halip na yung sa buhay na wala hanggan, makakaranas sila. Pinag-aralan natin yan. Panahon ng pandemic, sinare ko sa inyo. Grabe ang aabutin nila. Talagang may hustisya sa Panginoon. Huwag kayong gaganti. Panalangin niya, bahala ang Panginoon Diyos sa kanila. Anong pwedeng gawin ng tao sa inyo? Ang Diyos. Ang magpapala sa inyo, ang Diyos. Ang gagawa at mag-iingat pa rin sa inyo. Kahit ang katawan natin ay mapatay. Kahit ang katawan natin magkadulong-dulong, ubuhayin ka ng Panginoon Diyos. Bibigyan ka ng isang napakagandang katawan. Wow! Na hindi na magbibilang 80 years old na ako. Senior na kami. Hindi na makapag-ano ay. Alam naman natin yung glorified body niya. Dahil senaryo. Dumating ang pagkakataon na isang araw. Matapos magpakain ng Panginoon sa Kristo ng 5,000, pinaalis niya, pinasakay niya ng bangka ang mga disipulo para tumawid ng kabilang lupain. Pero kalagitnaan ng ating gabi, kaya madaling araw, binagyo ang mga disipulo. Dumating ang Panginoon sa Kristo, naglalakad sa tubig. At isang disipulo ang malakas ang loob. Yan naman malakas ang loob niya. Panginoon, kung ikaw yan, tawagin mo maglalakad din ako sa tubig. Naglakad nga din siya. Pero kalagitnaan, nung mapansin niya, ano naman niya dati, pero mas binigyan niya ng pansin yung bagyo, lakas ng hangin at lakas
ang alon. Unti-unti siya lumubog. Buti nga hindi bigla eh. Unti-unti pa eh. At nung sinabi niya, Panginoon, iligtas mo ko, hindi siya pinabayaan ng Panginoon Diyos. Pero naranasan niya, wala nang naulit na mababasa tayo sa senaryo. Walang ibang disipulo ni Kristo ang nakapaglakad sa tubig, maliban kay Pedro. Pero, hindi na nagbigay sa kanya ng paraan para mas maging sikat siya kaysa kay Pablo sa paggawa ng mga ebanghelyo. Pantay-pantay ang Panginoon Diyos. Kaya number 5, times change, but the ministry of Jesus Christ goes on. Kung paano niyang iniingatan at inuhubog ang kanyang mga disipulo, ganoon ka rin niya iingatan at uhubogin. Magbago-bago man ang panahon, magpapatuloy pa rin ang ministry. Di ba may covenant kayo kay God? Alala niyo yung covenant names, di ba? He is our Yahweh Jireh o Jehovah Jireh. God will provide. Siya ang ating healer. Siya ang ating banner. Siya yung lahat. At habang ikaw ay nakay Kristo, habang andun doon ang iyong covenant sa Kanya, mananatili ang ministry niya sa iyo. Kaya wala kang ibang pwedeng asahan eh, maliban ng Diyos. Huwag kayong aasa sa tao. Kaya aasa sa tao. From before our birth to the moment of our death, God is accomplishing His divine purposes, even though we don't always understand what He is doing. Mula nung ginawa ka bilang tao, hanggang sa kukunin ka na niya, hanggang sa uuwi ka na kay Lord, kumikilos ang Diyos. He is accomplishing His divine purposes to you. Kaya sabihin mo sa sarili mo, may purpose pa rin si Lord sa akin. Kaya hindi mo na kinuha ni Lord, may purpose pa rin. May purpose pa rin. At yun ay ayon sa kanyang layunin. Ay, hindi natin maunawaan. Bakit naman? Okay? Bakit? Sanay naman ako mag-aakyat eh. Eh, sabi na sa natural na mind, sanay ka nga. Kaso, iisip mo malakas, yung katawan mo mahina. Senior ka na eh. Kala mo lang kaya niyo. Yung mga ganun ba? So, but always understand that He is doing. We don't always understand. Talagang hirap. Si Pedro, nung bago siya ipako sa krus, si Jesus, di ba naghugas siya ng mga paa nila? Naalala niyo washing of the feet? Hindi na natin sinanaan niya. Washing of the feet is just a mere presentation na isang lesson dapat maunawaan. Ano ang lesson sa paghuhugas ng paa ng mga disipulo? Maliban sa sinabi niya na magpakumbaba kayo, be humble, and serve one another. Maglingkuran kayo sa isa't isa. Diba? Yun ang pinakalayunin nun eh. Eh hindi alam ni Pedro no time na yun. Ayaw niya na hugasan siya ng paa ng Panginoon Diyos. Pero in-explain na kung hindi mo papahugas, hindi ka kabahagi. Kasi ang lahat ng marunong maglingkod sa kapwa ay bahagi ng kanya layunin ng pamilya. So lahat tayo na nasa pamilya ng Panginoon Diyos, dapat naglilingkuran tayo sa isa't isa. We serve one another. Ganon tayo. So God is accomplishing. In Ecclesiastes chapter 3, 12-14, ito yung sinabi kong extension. Solomon is encouraging the practice of enjoying God's gift as the fruit of one's labor, no matter how difficult life may be. Ini-encourage niya. Ini-encourage niya. Mga tao, enjoy mo yung kaloob ng Diyos sa iyo, yung blessing niya.
Pinaghirapan yung trabaho kayo. Di ba? May mga sweldo. Enjoy nyo lang. Gamitin nyo sa dapat. Gamitin nyo. Okay, basta. Hindi masama mag-ipon. Pero kung mag-iipon ka para sa sinabi mo sa kinabukasan, pagtanda mo, baka kulangin mo. Baka kulangin yun. Pagtanda mo na. Sa ako nga sabihin, sayang. Hindi na ako pwede makapag-gala-gala. Hindi na ako makapunta ng ganito. Ang dami ko na ipon na pera. Anong gagawin mo? Pagkagawa pa ng mga anak mo. Enjoy mo yung blessing. Kasi yun ang bunga eh. Alam niyo na yung blessing na yan, material, financial, sa Lord naman galing eh, di ba? Hanggang pwede ka pumunta ng Canada, punta ka. Hanggat kaya mong bumili ng pasalubong sa amin, gawin mo. Size 8. Size 9. Basta lang ninyo. Basta lang pala. Instead of complaining about what we don't have, let us enjoy what we do have and thank God for it. At sa halip na magreklamo ka, wala ako kasing ganito, ganito. Enjoy mo muna kung ano meron ka. Alam niyo yung meron ko napanood sa YouTube na si Nash, yung 1 minute. Sabi niyo yung mga problema ng maraming mga tao, lalo yung mga nag-vlog, dahil sa social media, number lang yun eh. Pati yung pera. Pag nagkaroon ka ng 10,000, tapos makita mo man meron mas malaki, gusto mo mas malaki pa rin. Kasi 10 lang sa iyo, yung iba may 15, may 20, may 30. Nagkaroon ka ng 50, pero meron kang makita, meron 100, meron kalahating milyon. Hindi ka masasatisfy. Sa social media, pag meron na sa inyo, ilan na nagla-like sa ano ninyo? 1, 2, 3. Pag nakita nyo iba, libo-libo. Nagagawa ka uli. Yung mga nag-vlog, gagawa siya uli para pag dumating sa mga libo-libo, gusto niya pa rin mas marami, mga milyon na. Gusto niya marami. Numbers. Walang katapusan ang numbers. Walang ano yun? Tawag doon. Contentment. Let us enjoy. Life appears to be transitory, but whatever God does is forever. So when we live for Him and let Him have His way, life is meaningful and manageable. Magiging mas meaningful ang buhay natin. Magiging mas manageable. Ibig sabihin, kaya mong gawin, kaya mong i-manage ang buhay mo. Hindi katulad, di ba, na sobrang problemado na sa buhay nila, na hindi na alam kung anong gagawin nila, at palagi na lang lumalayo sa problema. Kung alam mo ang buhay mo ay transitory, ibig sabihin, nagbabago lang, merong katapusan. So, kung ano mang gagawin sa buhay mo, alam mo, meron layunin ng Panginoon Diyos. And whatever God is forever. Ang buhay dito, transitory. Ang gawain ng Diyos, hindi. Magpasawalahan ganyan. Kaya ang gagawin mo, yung magpasawalahan lang. At enjoy mo lamang ang buhay mo rito dahil alam mo, transitory lang. Sandali lang ang buhay natin. Ibig sabihin, transitory, ano ba yun? Panandalian lang. Transient. Palagi natin uunawain na ang ginagawa ng Diyos ay para sa kapakanan mo at hindi para laban sa iyo. It's always for you. Ikaw yung makikinabang. Di ba? Ikaw yung makikinabang. Hindi yan para sa iba. Okay? And He is promoting faith in God. Saglit na lamang po kung ang unawain natin ang bagay na ito. Okay na?
He is promoting faith in God, not faith in faith. Pag di pagmamalaki, meron naman akong faith kay Lord. Kalimitan problema natin yun, yung faith mo sa sarili mong faith, hindi yung faith in God. It's always a good sa object of faith. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo ay mabuti lamang kung depende sa iyong sinasampalatayanan. Kung ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi sa pananampalataya mo sa sarili mo, then yun ang maganda. And the greatest object of faith is the Lord, that He can be trusted. Pag naniwala ka sa Diyos, nanampalataya ka sa Panginoon Diyos, yun ang pinaka-the best. Pero kung manampalataya sa sarili mo, hindi. Dahil minsan, ikaw bumababa, pananampalataya mo, tumababa, pagtitiwala mo, pati ang emosyon mo nadadamay. Okay? So, paano ang buhay magiging meaningless and monotonous for you when God has made you a part of His eternal plan? So, paano magiging walang saysay ang buhay mo? Parang yun na lang at yung gigising ka, trabaho, business, tulog, kinabukasan, trabaho, business, tulog. Mababago ng pag-araw ng linggo, ilang oras, gising ka, kanta, awit, bigay, uwi, prayer. Gising sa umaga, trabaho, sermon. Magiging monotonous. Pero paano nga magiging monotonous? At yun ibig sabihin ng monotonous at magiging meaningless kung alam mo na ito ay part ng plano ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, meron siyang ginagawa. Hindi yung monotonous per se, kundi meron siyang binubuo para sa iyo. If you have trusted Jesus Christ, you are a child of God, being prepared for an eternal home. In John 14, verse 1 and 3, sabi natin, diba, sa awit, sa aklat ng Juan, huwag magbagabag ang iyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, at sumampalataya naman kayo sa akin. Sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi kayo, sasabihin ko pa sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At verse 3, at kung ako pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggay ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. So the best. The best. In conclusion, ang Panginoon kahit kailan ay hindi nagbabago. Magbago-bago man ang pangyayari sa buhay mo, God will never change. He is the same yesterday, today, and forever. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, sa lahat ng panahon, nariyan ang Panginoon para sa atin. Hindi ka niya iniiwan. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Mayroon mang hindi natin maintindihan, tandaan mo, kasama yan sa plano ng Panginoon Diyos. And it is all for your consent. Nasa sa iyo lahat at ang pakinabang niyan ay para din sa iyo. Okay, kaya napakabuti ng Panginoon Diyos. Amen po? Napakabuti ng ating Panginoon. Yun ang palagi niyong tatandaan. Sino ka ba talaga? Kung alam mo kung anong katataya mo, kung ano ka, sino ang position mo, anong position mo sa Panginoon Diyos, kahit anong mangyari. Ang pabago-bago man ang pangyari sa buhay mo, God will never change. Yung position mo mananatili. You are a child of God. Salamat po Diyos sa aming banal dakil, makapangyarihan sa lahat. Sa puntong ito, kami patuloy na nagpupuli sa iyo. Muli at ikaw ay aming pinasasalamatan sa buhay na wala hanggan. Salamat po sa patotoo na iyong mga salita na kami ay iyong mga anak, minamahal, hinubog, Panginoon Diyos, pinatawad, nilinis. Lahat ng ito ay dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nagtagumpay ka, natapos mo ang lahat ng ito. At kami po'y patuloy na nakikinabang sa lahat ng ginatapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ikaw'y aming patuloy na papupurihan, luluwalhatiin at pasasalamatan. Sa iyo po lahat ng pasasalamat na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo po aming Panginoon Jesus. Amen.